Hi everyone, this is Justin Manaloto, isang guro na nangarap magkaroon ng coffee shop. Kaya tara, samahan niyo ako. Sasamahan niyo talaga ako ngayon dahil pupunta tayo sa San Fernando para kunin yung espresso machine natin at saka yung grinder. Kasama ko nga pala ngayon yung tatay ko. Ayan. Tang, say hi. Kasalamin na po mo. Pero yun, pupunta na kami sa San Fernando and mamaya i-update ko kayo pag nandun na tayo. So we are now here at San Fernando para kunin yung ating machine dito. Dito natin siya kukunin sa may Jumbo Genera here in San Fernando. Nandito na tayo sa Cafe Mart at super excited ako dahil bibili na natin yung ating dream espresso machine. Tapos i-demo pa sa ating mga staff ang lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa bagong setup natin. This is not sponsored pero maraming salamat sa mga staff dahil napaka-accommodating at napakabait nila. At ang bilis lang ng transaction. Talagang ginaid nila ako step by step. At ito na nga ang pinili nating machine, ang Gemini CRM 3149 at ang AD500 grinder. Mas maganda sa kanya, at least mga nasa 10,000. Pinaliwanag sa atin kung anong klaseng materials ang gamit dito sa Gemini 3149, which is the high quality stainless steel ang body kaya napaka-solid at premium ng feel at commercial grade ang mga internal components nito na tamang-tama para sa shop natin. So, kailangan tinatanggal natin to pag re-refillan po ng tubig. Para naman tumagal ang machine, huwag na huwag gagamit ng tap water, dapat lagi daw filtered o purified water para maiwasan ang pagbabara sa loob. So yun, mapapansin niya parang maingay siya pag on. Dahil po yung sa vibration pa. Ayan, pinakita rin kung paano ang tamang pag-setup mula sa pagbukas hanggang sa pag-init ng machine. Dahil digital ang Gemini 3149, tinuruan din tayo kung paano i-calibrate ang settings sa screen. Mula sa pag-adjust ng pre-infusion time hanggang sa eksaktong temperature na babagay sa kape natin. So hot water, ito po. Single, double, manual hot water. So ang purpose nito, pagka gusto mo ng dark roast, pwede kang mag 90, bababaan mo yung temperature. Pero pagka medium roast ka naman, 93. Then next po tayo. Next naman, nakapares yung AD500 grinder. Pinakita sa atin kung paano ito i-setup at paano pihitin kung gusto nating mas finer o coarser ang labas ng coffee beans natin. Napaka-smooth lang i-adjust. So 1 to 5 niya, fine niya. 6 to 10, medium. 11 to 16 coarse. Dahil digital din itong AD500, may feature siya para matay kung ilang segundo ang giling ng single at double shot. Ginabayan din tayo ng staff kung paano ito i-calibrate para laging saktong gramo ang lumabas na kape. So adjust ko lang yung time ng 18.4, 18.5. Okay. Makukuha ko yung 18 grams. Pagkatapos, kumuha na ng sample beans para i-grind gamit ang AD500 diretso sa filter. Tapos, pinakita ang tamang pag-tamp o pag-stamp. Dapat panday at may tamang pressure. Ito magbabago. Dito na tayo sa exciting part, ang actual process. Una, tinuruan tayo kung paano mag-purge ng machine at ng steam 1 para matanggal ang mga natirang tubig o hangin sa loob. Pagkatapos ng espresso, pinakita rin kung paano gamitin ang steam 1 para sa milk frothing. At ayan, binigyan tayo ng sample na napakagandang latte art. Ito ang i-discuss ko ngayon is Sa huli, pinakita din sa atin ang tamang paglilinis ng parehong makina gamit ang mga tamang cleaning materials tulad ng backflashing powder at cleaning brushes. Tinuruan tayo kung paano mag-backflash sa espresso machine at paano linisin ang burst ng grinder para iwas bara. so 10 seconds yung pag-open nyo siya dito. Then yung waiting time niya, yung interval, 20. So 5 times po ito. Bali yun, kakatapos lang natin mag-training. Actually, yung training na yun parang kung paano lang gamitin yung machine at saka yung grinder. Kung paano sila linisin, gamitin, paano mag-setup dun sa mismong machine and yung grinder. So parang nag-seminar ulit tayo. Kaka-seminar pa lang natin kahapon, nag-seminar naman tayo ngayon. Pero yun, madami din ako nalaman doon kung paano gamitin yung mga machines, paano yung single shot, double shot, paano yung pagka-purge, purging, and a lot more. Actually, dapat yung bibilin ko lang yung C22. Kaso, nung bumalik ako, nirecommend nila yung C3. Ngayon naman, nakuha nila ako. Kasi pinaliwanag nila sa akin yung pagkakaiba ng C22, PEC3, at saka yung AD500. Which is, kung tutusin nga, mas maganda na yung AD500. Mas magtatagal, at kung may masira man, at least pwedeng palitan yung mga gamit niya sa loob. And yeah, that's it. Nakabili na tayo ng machine. Ngayon ang gagawin naman natin yan, ipapractice natin yung mismong machine. Actually, bumili na talaga ako para bago tayo magbukas, at least, practice natin yung machine at saka yung grinder. Alam na natin kung paano siya gamitin para sa mga drinks natin. Matansya din natin sila kung paano ba yung grind size na kailangan, paano siya i-setup, and all. Para sa mismong pag-open natin, handang-handa tayo sa ating coffee shop. Kaya yun lang. Thank you very much for watching. See you at C Cafe. Bye!